Natuklasan ko na ang aking fans ay nagluloko sa akin sa bisperas ng aming kasal. Ngayon ay desperado siyang humihingi ng kapatawaran. Marahil ay napansin niya na tinitignan ko siya sa party dahil patuloy siyang tumitingin sa direksyon ko. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan sa loob ko, nilapitan ko siya. Hindi na ako kasing taba ng dati, ngunit mayroon pa rin akong kapansin-pansing timbang na tumatakbo sa aming pamilya at ganoon na ako simula pagkabata. Noong nakaraan, maraming babae ang tumanggi at tumawa sa mukha ko dahil sinubukan kong manligaw sa kanila. Hindi ko inaasahan na magiging iba si Maya, siya ay napakaganda at inaasahan kong siya ay magpapakita ng paghamak o mag-aasta na parang hindi ako umiiral. Ngunit siya ay kakaiba, nagsalita siya sa akin ng magalang at nag-usap kami buong gabi. Ito ang unang beses na naramdaman kong ganito kaayos at kumpiyansa sa mahabang panahon, at dahil maganda ang pagkakaintindihan namin, nagpalitan kami ng mga kontak. Tinawagan ko siya agad pag-uwi ko. Mula noon, madalas na kaming magkita, nagde-date ng tanghalian at lumago ang aming pagkakaibigan. Sa paglipas ng panahon, nakita ko si Maya na kakaiba sa ibang mga babae sa kanyang edad. Siya ay mabait, matalino, at may sentido ng humor. Napagtanto ko mula sa unang gabing nag-usap kami na hindi lang ako naaakit kay Maya dahil sa kanyang kagandahan. Ang pinaka-naakit ako kay Maya ay ang kanyang katalinuhan at sentido ng humor. Hindi maraming babae ang nagbigay sa akin ng pagkakataong makipag-date ng maraming beses, ngunit si Maya ay mapagbigay na bigyan ako ng pagkakataon. Palagi akong naaakit sa mga taong matalino. Ayaw ko ng mga tao na walang layunin sa buhay, walang pangitain o plano sa hinaharap at lahat ng ito ay nasa kanya. Kakagraduate lang niya at aktibong naghahanap ng trabaho, nagmamadali sa mga maraton ng mga interview at kung ano-ano pa. Gustong-gusto ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang karera. Wala pa akong tunay na relasyon bukod sa isa noong high school, hindi dahil hindi ko kayang panatilihin ang isa, ngunit dahil ang mga babae ay naghahanap ng higit pa sa isang nerd na pag-ibig na wala ako. Kaya't ang makilala at makipag-date sa isang tulad ni Maya ay parang isang panalo para sa akin. 3 buwan na mula nang mag-graduate siya at wala pa siyang swerte sa paghahanap ng trabaho. Iniwan na niya ang dormitoryo ng kolehiyo at lumipat kasama ang kanyang kaibigan, ngunit nagiging mahirap para sa kanya ang mabuhay. Ang kanyang mga magulang ay hindi kayang suportahan siya pagkatapos ng graduation, kaya't sinabi nila sa kanya na kailangan niyang mag-alaga sa sarili niya pagkatapos ng graduation. Ang kaibigan na kasama ni Maya ay napakapasaway at madalas ay may kasamang boyfriend sa bahay, kaya't nagiging mahirap para kay Maya ang mabuhay doon. Sinabi ni Maya na ang pamumuhay sa bahay ng kaibigan niya ay nakakaapekto sa kanyang kalusugan sa pag-iisip, kaya't inalok ko siya na lumipat muna sa akin. Bagamat nagsisimula pa lang ako sa aking karera sa tech, maganda ang sahod ko at kumikita ako ng sapat para alagaan kaming dalawa ng walang kontribusyon mula sa kanya. Nakatira kami sa isang maluwang na isang kwarto na apartment at ako ang nagbabayad ng renta, bayarin, at namimili ng groceries. Hindi ako nagreklamo dahil mahal ko siya at hindi ko nakikitang malaking bagay ang gumastos ng dagdag para sa kanya dahil sa bulag na pag-ibig. Sa kabuuan ng aming relasyon, maayos ang lahat at bihira kaming magkaroon ng malalaking away. Si Maya ang nag-aasikaso sa bahay, naghuhugas ng pinggan at labada, namimili ng groceries, at nag-aalaga sa aking mga pangangailangan sa kama. Napakahusay niya sa kama at nasiyahan ako sa bawat sandali kasama siya. Bago kami nagsimulang mag-date ni Maya, sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang ex-boyfriend sa kolehiyo at kung paano siya pinagmamalupitan nito. Pinangako ko sa kanya na ako ay isang maginoo at tinupad ko ang aking pangako. Sa nakaraan, wala akong problema sa pagkontrol ng aking galit at hindi ko kailanman pinagbuhatan ng kamay ang sinuman o isang babae, kahit ligtas siya sa akin. Maniwala ka man o hindi, hindi ako kailanman nagloko noon at hindi ko planong lokohin siya. Bukod pa rito, ang trabaho ko ay 60% remote at 40% on-site, kaya't may sapat kaming oras na magkasama. Para ipakita kung gaano ako katransparente sa kanya, gumawa pa ako ng mga patakaran ng pagsasabi sa isa't isa kung saan man kami magpunta, kung sino ang kasama namin, at kung ano ang ginagawa namin sa tuwing lalabas kami. Ginawa ko ito para ipakita sa kanya na seryoso ako sa kanya at wala akong itinatago. Habang umuusad ang aming relasyon, ipinakilala namin ang isa't isa sa aming mga magulang at sa loob ng maikling panahon, kilala na namin ang mga kaibigan ng isa't isa, lalo na ang mga malalapit sa amin. Wala akong best friend, pero si Maya meron, ang pangalan niya ay Andrea at madalas siyang sumama kay Maya. Regular din siyang bumibisita sa bahay at halos parang pamilya na kami.
Si Andrea at Maya ay magka-roommate noong kolehiyo. Hindi tulad ni Maya, si Andrea ay nagtatrabaho bilang retail store manager sa isang kilalang tindahan sa aming lungsod at nakatira, kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae na pawang nagtatrabaho rin. Ayon kay Andrea, nakapasok si Maya sa trabaho para sa parehong supermarket, ngunit tinanggihan ni Maya ang alok dahil gusto niya ng corporate job. Sa tingin ko, naging komportable na siya sa pagbibigay ko sa kanya ng suporta. Bagamat hindi ko ito sinabi sa kanya, madalas siyang tinutukso ni Andrea at tinatawag siyang spoiled. Ipinagmamalaki ni Maya na nagtrabaho siya ng husto sa maraming part-time jobs noong teenager siya at habang nasa kolehiyo, kaya't nararapat lang na magpahinga at maalagaan siya. Sa aking panig, masaya akong maibigay sa kanya ang pahinga na iyon. Wala akong problema sa pag-aalaga kay Maya. Sa katunayan, masaya ako na kaya kong magbigay at mag-alaga sa aking babae. Isang gabi habang kami ay nasa isang mamahaling restaurant upang ipagdiwang ang aking promosyon, biglang tinanong ni Maya kung ano ang masasabi ko kung magpakasal kami. Napatigil ako sa pag-uusap. Nabigla ako ng sandali, ngunit hindi ito ganap na isang sorpresa. Matagal ko nang iniisip na mag-settle down kasama siya, ngunit marami pa akong mga bagay na isinasaalang-alang. Kaya't sinabi ko sa kanya na magpapakasal kami kapag tamang panahon na at siya ay ngumiti. Sa totoo lang, gusto kong magsimula si Maya ng kanyang karera bago namin ituloy ang aming relasyon sa susunod na antas. Palagi kong nais magpakasal at magkapamilya. Simula nang dumating si Maya sa buhay ko, palagi kong iniisip ang buhay ko kasama siya. Bumili na nga ako ng singsing para sa kanya, ngunit hinihintay kong maayos niya ang kanyang karera. Ngunit natagpuan niya ang singsing sa aking aparador at bago siya makagawa ng anumang mga hinuha, kinailangan kong mag-propose ng maaga. Nang unang sabihin ni Maya ang balita sa kanyang matalik na kaibigan na si Andrea, mukhang mas nabigla siya kaysa masaya. Hindi iyon uri ng pagkabigla na nararamdaman mo kapag nalaman mong magpapakasal ang iyong matalik na kaibigan, kundi ang pagkabigla na magpapakasal ang iyong kaibigan sa akin. Inaasahan ko ng higit pang kasiyahan mula sa kanya, lalo na't siya ang magiging maid of honor ni Maya. Ngunit hindi iyon dumating. Ang kanyang tugon ay, seryoso ka ba? Tinapon ni Andrea ang kanyang purse sa sahig at hinawakan ang singsing ni Maya. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at pilit nang umiti. Sa totoo lang, matagal ko nang kilala ang dalawa at kaya kong sabihin kung ang kanyang ngiti ay pilit o totoo. Bagamat hindi ko ito binanggit kay Maya, naramdaman kong hindi masaya si Andrea para sa kanyang kaibigan. Noong nakaraan, napansin ko na si Andrea ay palaging masyadong mabait sa akin. Minsan, habang kaming tatlo ay nagha-hangout sa aming apartment at si Maya ay pumasok sa kusina upang maghanda ng merienda, sinabi ni Andrea na hindi si Maya ang iniisip kong siya. Naiintindihan ko kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit nagpakunwari akong tanga. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Andrea na malalaman ko rin ito kalaunan. Lasing siya noong mga oras na iyon at hindi siya nagbigay ng diretsong mensahe, kaya hindi ako makapag-conclude base dito. Sa di kalaunan, nagsimula na kaming magplano ng aming kasal. Gusto ni Maya ng engranding kasal, iyong uri ng kasal na maimbitahan lahat ng kanyang mga kaibigan, pamilya, at mga kalaban. Ngunit hindi iyon ang gusto ko. Una, ito ay lampas sa aking budget dahil hindi siya magbibigay ng kahit isang sentimo para dito. Pangalawa, naniniwala ako na may buhay pagkatapos ng kasal. Mahilig ako sa mga bata at gusto kong magkaroon kami ng anak kaagad, ibig sabihin, kailangan naming umupa ng mas malaking apartment at asikasuhin ang iba pang mga bagay. Bagamat maraming dahilan si Maya para magustuhang magkaroon ng engranding kasal, patuloy kong tinutulan ito. Sinabi niya ang tungkol sa pagkakaroon ng perpektong mamahaling kasal, ngunit alam namin pareho na imposible iyon. Sa kabutihang palad, nakahanap si Maya ng trabaho ilang buwan bago ang aming kasal. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang bilhin ang brand ng wedding gown na gusto niya at bayaran ang mga damit ng kanyang mga bridesmaids. Kaya't naisip niyang mas mabuting magtrabaho siya upang asikasuhin ang kanyang mga gastusin sa halip na istorbohin ako. Naimpress ako sa kanyang matalinong desisyon at umaasa akong magpapatuloy siya sa kanyang karera pagkatapos naming magpakasal. Inaasahan ko rin na mag-aambag siya sa aming mga plano sa kasal gamit ang kanyang bagong trabaho, ngunit hindi niya ginawa. Lahat ng kinita niya ay napunta sa kanyang gown, sapatos, accessories, at lahat ng kailangan ng kanyang mga bridesmaids. Kaya't ako ang nagbayad para sa venue ng kasal, hall, cake, at halos lahat ng iba pa. 2 linggo bago ang aming kasal, napansin kong nagsimulang mag-text si Andrea sa akin ng mas madalas.
Magte-text siya sa umaga upang tanungin kung nakatulog ako ng maayos at magte-text siya habang namimili kasama si Maya. Sa katunayan, ito ay isang mahabang listahan ng mga dahilan upang mag-text sa akin. Ngunit sa tuwing magkikita kami o pumupunta siya sa aming bahay upang tulungan si Maya sa isang bagay, siya ay mananatiling kalmado upang hindi maghinala si Maya na may nangyayari sa pagitan namin. Sa isang punto, kinailangan kong sabihin kay Andrea na itigil na ang pagtawag at pag-text sa akin dahil ito ay nagiging labis na. Natatakot ako na baka masira ang aking relasyon kay Maya. Masyado akong natakot na banggitin ito kay Maya dahil ayokong masira ang kanilang pagkakaibigan o ang paghahanda sa kasal. Alam ko kung gaano niya kamahal at pinagkakatiwalaan si Andrea at sa kaibuturan ko. Naniniwala ako na sinusubukan ni Andrea na akitin ako o hikayatin akong magbago ng isip tungkol sa pag-aasawa sa kanyang matalik na kaibigan. Sa gabi ng bachelorette party ni Maya, naintindihan ko kung bakit. Nasa club section ng hotel kami lahat, isang araw bago ang aming kasal. Ako ay umiinom kasama ang ilan sa aking mga kaibigan nang tumawag si Andrea at sinabi na mayroong siyang gustong ipakita sa akin. Sa una, ayaw kong pumunta dahil naniniwala akong gusto niya akong akitin sa huling pagkakataon. Ngunit nang banggitin niya si Maya at isang pamilyar na pangalan, sumama ako sa isa sa aking mga kaibigan at pumunta sa itaas. Pagdating ko sa hotel room na ginagamit nila para sa kanilang maliit na party, nakita ko si Andrea sa labas ng pintuan na naghihintay sa akin. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kayang paniwalaan at nang buksan ko ang pintuan, halos bumagsak ang aking puso sa aking tiyan. Bago ko buksan ang pintuan, narinig ko ang mga mahihinang ingol mula sa kanilang silid at ang aking dibdib ay kumirot habang hinawakan ko ang hawakan ng pintuan. Sa aking labis na pagkagulat, nakita ko si Maya sa ibabaw ng ibang lalaki na hinala ko ay ang male stripper na inarkila nila upang aliwin sila. Nang makita niya ako, siya ay tumalon mula sa kanya at nagmamadaling tinakpan ang sarili ng kumot. Agad kong nakilala siya, tulad ng sinabi ni Andrea sa akin, siya ay ang kanyang ex-boyfriend sa kolehiyo. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umiyak. Napakaraming bagay na nangyari at lumabas ako ng silid nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Ang aking kaibigan na sumama sa akin sa itaas ay nabigla rin. Sinubukan niyang kausapin ako o baka kalmahin ako, ngunit tinanggihan ko siya at lumabas. Habang naglalakad ako sa koridor, narinig kong sumisigaw si Maya kay Andrea, bakit mo ito ginawa sa akin? Ang aking buhay ay maayos na, ngunit sinira mo ito. Sumigaw pabalik si Andrea, sinabi ko sa iyo na karapat-dapat siyang makakuha ng mas mabuti. Si Rick ay naging mabuti sa iyo. Sinabi ko sa iyo na hiwalayan mo ang iyong loser na boyfriend at maging kay Rick, ngunit gusto mong kainin ang iyong cake at mayroon ito. Hindi ko na binalikan pa. Hindi ko maaring paniwalaan na nilalaro ako ni Maya sa buong oras. Napakasakit na tanggapin at nais kong makayanan ang sakit na naramdaman ko, ngunit hindi ko kaya. Sinubukan pa ni Andrea na sundan ako, ngunit sinarado ko ang pintuan sa mukha niya. Uminom ako hanggang sa hindi ko na maipagkaiba ang anino at tunay na tao. Kinabukasan, nagising ako na may napakaraming missed calls mula kay Maya at sa ibang tao. Nang lumabas ako ng silid, suot na ni Maya ang kanyang wedding gown. Mukha siyang miserable. Nang makita niya ako, tumakbo siya sa akin at nagtanong kung bakit hindi pa ako nakaayos para sa aming kasal. Ang marinig iyon ay labis na nagpabugso ng galit sa akin. Sa galit, tinulak ko siya palayo at inianunsyo na kinansela ko ang aming kasal. Lahat ay nagulat at patuloy na nagtatanong kung bakit nagbago ang isip ko. Pati ang aking mga magulang ay nagulat sa kalagayan ko dahil wala namang nag-aasahan ng ganito pagkatapos ng lahat ng perang ginastos ko para sa paghahanda. Ngunit masyado akong nasaktan para magsalita. Tinitigan ko si Maya na may dugong kumukulo sa aking mga ugat. Bumalik ako sa aking silid at nag-lock sa loob. Mula sa loob ng silid, narinig ko ang aking mga magulang at ilan sa aming mga kaibigan na nagtatanong kay Maya tungkol sa dahilan ng aking desisyon, ngunit hindi siya sumagot. Nagpanggap lang siyang himatayin at ilang tao ang sumalo sa kanya bago siya bumagsak sa sahig. Pagkatapos maglinis mula sa nakaraang gabi, iniwan ko ang hotel room kasama ang ilang gamit na dinala ko doon. Pinatay ko ang aking telepono pagkatapos mag-iwan ng mensahe ng paumanhin sa grupo ng aking mga kaibigan sa WhatsApp at pinatay ang telepono. Huwag ninyo akong sisihin, hindi ko alam kung paano pa mag-rep. Isang linggo na ang nakalipas mula noon at hindi ko pa rin alam kung paano tanggapin ang katotohanang nilalaro ko. Update isa eh. Kumusta sa lahat? Salamat sa inyong mga komento. Napakalaki ng kahulugan nito sa akin.
Ang ilan sa inyo ay nagkomento sa aking orihinal na post tungkol sa kung bakit hindi ko ginawa ang background check sa kapatid ng aking kaibigan bago makipag-date kay Maya. Ang totoo ay naging tanga ako. Hindi ko naramdaman na kailangan kong gawin ito ng agresibo. Gayunpaman, naalala ko na tinanong ko ng sugli ang kapatid ng aking kaibigan tungkol kay Maya sa mga unang yugto ng aming pagde-date. Sinabi niya na magkaibang departamento sila at kaibigan ni Maya ang kaibigan niya. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi na sila nagkaroon ng kontak kaya hindi ito masyadong nakatulong. Tungkol kay Maya, nakilala ko siya kahapon at labis siyang galit sa akin dahil iniwan ko siya sa araw ng aming kasal. Nakakatawa, di ba? Binaliwala niya ang kanyang ginawa at ginawa akong kontrabida sa kwento. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na kinansela ko ang kasal dahil sobrang lasing ako noong nakaraang gabi at wala ako sa tamang pag-iisip. Iniisip niya na ang aking katahimikan ay tanda ng kahinaan. Ayokong magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya at hindi ko maintindihan kung bakit niya iniisip na maaari pa kaming magkasama. Sa mas masamang bagay, inamin niya na patuloy pa rin siyang may relasyon sa kanyang ex-boyfriend noong kami ay nagde-date na labis na sumakit sa akin. Ginawa niya ito dahil lagi akong nagtatrabaho at hindi ko siya nabibigyan ng sapat na atensyon. Sa ngayon, labis akong nalilito. Hindi ko kailanman pinabayaan si Maya o tinanggihan ang kanyang mga pangangailangan. Siya rin ang dahilan kung bakit ako palaging nagsisikap ng husto para mabayaran ang aming mga gastusin at maalagaan siya. Habang sinusulat ko ito, ang pag-iisip na siya ay natutulog kasama ang kanyang boyfriend sa likod ko ay patuloy na gumugulo sa akin. Ngayon, humihiling siya na itakda ang panibagong petsa ng kasal dahil hindi niya kayang tiisin ang kahihiyan. Isipin ninyo, humingi lang siya ng tawad ng isang beses tungkol sa kung paano niya ako nasaktan, na nagpapakita na hindi niya ako minahal o pinahalagahan tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Mas higit na parang isang-isang tao na bagay. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya kayang pakasalan. Hindi ko talaga kaya. Samantala, pinaalis ko siya sa aking bahay at pinalitan ang mga kandado. Matapos akong makipagkita kay Maya kahapon, nakipagkita rin ako kay Andrea upang pasalamatan siya sa pagtulong sa akin na makaiwas sa isang malaking problema. Sa pamamagitan ni Andrea, nalaman kong ginagamit ni Maya ang pera na binibigay ko upang alagaan ang kanyang boyfriend. At tuwing hihingi siya ng maluhong halaga upang bumili ng isang bagay, binibigay niya ito sa kanya. Hindi ko rin nabanggit na si Maya ay pumupunta sa liwam, gabi-gabi, habang kami ay magkasama. Sobra siyang obsessed sa pagiging fit at hindi ko akalain na may mali dito. Ngayon, nalaman ko na siya ay nakikipagkita sa kanyang ex-boyfriend sa kolehiyo araw-araw. Kadalasan, sinabi niya na kasama siya ni Andrea, ngunit hindi totoo iyon. Humihiling lamang siya kay Andrea na magsinungaling para sa kanya. Ang dahilan kung bakit sobrang nabigla si Andrea nang ipakita ni Maya ang singsing sa kanya, ay dahil ilang araw bago iyon, sinabi ni Maya kay Andrea na gusto niyang mag-settle down kasama ang kanyang ex-boyfriend sa kolehiyo, dahil siya ay labis na in love dito. Ngayon ko naintindihan kung bakit hindi tumigil si Andrea sa pagtawag at pag-text. Hinahanap niya ng paraan upang sabihin sa akin ang nangyayari, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Minsan, nararamdaman kong karapat-dapat ko ito dahil napakatanga ko at mabilis akong nahulog sa kanyang bitag. Napagpasyahan ko na hindi na magkakaroon ng kasal. Makikipagkita ulit ako sa kanya sa loob ng 2 araw upang ayusin ang kanyang mga gamit. Magbibigay ako ng panibagong update sa lalong madaling panahon. Update 2. Kumusta sa lahat? Pasensya na sa pagkaantala ng update. Nakipagkita ako kay Maya muli 3 linggo na ang nakalipas at may nangyari na hindi inaasahan. Samantala, nang sabihin ko sa kanya na hindi na kami muling magsasama, lalo pa nang magpakasal, tumingin siya sa akin at sinabi, sa tingin mo ba na ang pagkansela ng ating kasal ay makakatulong sa iyo na makahanap ng mas mabuting babae? Haha, walang babae sa tamang pag-iisip ang gustong makasama ang isang overweight na lalaki tulad mo. Dapat mong isipin ang sarili mong mapalad na makapagpakasal sa isang babae tulad ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nasabihan ng ganoon kalupit at napakasakit na galing pa sa taong minsan kong minahal o sa taong nag-aakala akong mahal ako. Sa puntong iyon, alam ko na ang uri ng tao siya. Bagamat mahirap aminin, napagtanto ko na ginagamit niya lang ako sa buong oras. Alam kong mataba ako, ngunit ayokong magkaroon ng kasal kung saan nararamdaman ng aking asawa na ginagawa niya akong pabor. Alam ko kung paano nagtatapos ang ganitong uri ng mga kasal. Hindi kami masyadong nag-usap ng araw na iyon dahil ibinalik niya ang aking engagement ring at umalis ng galit. Sa galit,
Hinarangan ko siya sa lahat ng aming mutual na social media platforms at maging ang kanyang numero. Ngunit bago ko hinarangan ang mga tawag mula sa kanyang mga magulang, binisita ko sila at sinabi sa kanila kung gaano ka-disappointment ang kanilang anak. Sobrang disappointed sila nang malaman nila ang totoo. Pagkalipas ng isang linggo, pagkatapos umalis ni Maya mula sa CAF na nagkasama kami, may isang kakaibang numero na patuloy na tumatawag sa akin. Nang sagutin ko ito, agad kong nakilala ang boses ni Maya. Siya ay parang iba, mas kalmado at mas magalang. Nang walang paligoy-ligoy, tinanong niya kung maaari kaming magkitang muli dahil may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit pinilit kong sabihin na lang ito sa telepono. Bago pa siya magsalita, nagsimula siyang humingi ng tawad. Humingi siya ng tawad at sinabi na kalimutan ang lahat ng nangyari sa nakaraan upang makapagsimula kami muli sa isang malinis na slate. Hulaan niyo kung ano ang sinabi ni Maya. Sinabi niya na gusto niyang sabihin na siya ay buntis. Naramdaman kong kakaiba yon at bago pa ako makapagsalita, dagdag pa niya, buntis ako sa iyong anak, Rick. At ako ay napatawa ng malakas. Sinabi ko sa kanya na hindi pa April Fools ngunit nagluloko na siya. Pagkatapos ay binaba ko ang telepono sa kanya. Tulad ng inaasahan, hindi siya tumigil sa pagtawag kaya kinailangan kong harangan din ang numero na iyon. Lumabas na iniwan siya ng kanyang boyfriend pagkatapos malaman na hindi na niya kayang alagaan siya at nang sabihin niya ang balita ng pagbubuntis sa kanya. Nang hindi ito umubra, naisip niyang magawa niya akong mapaniwala upang balikan siya. Simula noon, patuloy siyang tumatawag sa akin gamit ang mga kakaibang numero at patuloy kong tinatanggihan ang mga tawag. Kamakailan lang, 2 araw na ang nakalipas, sumulpot siya sa aking bahay nang walang imbitasyon. Naroroon si Andrea, kasama ko at nang makita ni Maya si Andrea, binulalas niya ng mga masasamang salita si Andrea, tinawag siyang isang babae na sumira ng buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Inakusahan pa niya ako at si Andrea ng pagkakaroon ng relasyon at pagtataksil sa kanya. Kinailangan kong tawagin ang pulis at kahapon, nag-file ako ng restraining order laban sa kanya. Naiimagine ko kung gaano kahirap ang buhay niya ngayon nang walang trabaho at isang tao na tutulong sa kanya upang palakihin ang bata. Tungkol kay Andrea at sa akin, walang nangyayari sa amin at sa tingin ko wala nang mangyayari. Paminsan-minsan siyang bumibisita upang kamustahin ako. Sa ngayon, nais ko lamang ayusin ang aking buhay at sana ay maghilom ang nasirang puso ko balang araw. Habang hindi ko pa siya mapapatawad sa kanyang ginawa sa akin, sa tingin ko nakuha niya ang nararapat sa kanya. Patuloy akong nagpapagaling at nagpapatuloy. Anumang payo ay lubos na pinahalagahan. Salamat.